Ilang beses sa isang araw mo naiisip ang mga negatibong bagay na hindi ka sapat, na hindi ka magiging matagumpay, na palagi kang mabibigo, na wala kang halaga. Ang isipan ay isa sa pinakamakapangyarihang bagay na meron tayo, at kung ang kaaway ay makokontrol ang iyong isipan, makokontrol niya ang iyong buhay. Ngayon, alamin natin kung paano ibabalik ang kontrol ng iyong isipan sa Diyos. Pakinggan natin ang Romans 12 verse 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong kaisipan, upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at kaaya-aya at sakdal na kalooban ng Diyos. Pansin mo, ang pagbabago ay nagsisimula sa isipan, hindi sa sitwasyon, hindi sa mga tao sa paligid mo. Ibig sabihin, kung gusto mo magbago ang iyong buhay, kailangang munang magbago ang iyong isipan. Ang salitang magbago sa orihinal na Griego ay metamorpho. Dito nagmula ang salitang metamorphosis. Ito ang prosesong pinagdadaanan ng isang uod bago maging mariposa. Hindi mabilis, hindi madali, pero ang resulta isang ganap na pagbabago. Iyon ang gusto ng Diyos para sa iyong isipan, hindi lang maliit na pagbabago, isang ganap na metamorphosis. Mula sa isipang puno ng takot, pag-aalala, pagdududa, patungo sa isipang puno ng pananampalataya, kapayapaan at pag-asa. Pero paano nangyayari ang pagbabagong ito? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Bawat sandali na binabasa mo ang Biblia, binabago nito ang iyong isipan. Bawat sandali na pinapakinggan mo ang katotohanan ng Diyos, pinapalitan nito ang mga kasinungalingang matagal nang nakatanim sa iyong puso. Baka matagal ka nang naniniwala sa mga kasinungalingang ito, na hindi ka kayang mahalin, na hindi ka karapat-dapat, na ang iyong mga pangarap ay imposible. Iyan ay hindi ang boses ng Diyos. Iyan ay ang boses ng kaaway. At ngayon, panahon na para palitan ang mga kasinungalingang iyon ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ang katotohanan ay ikaw ay minamahal ng Diyos. Ikaw ay may layunin. Ikaw ay may kinabukasan. At ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo, tutuparin niya ito hanggang sa katapusan. Narito ang isang praktikal na bagay na magagawa mo simula ngayon. Tuwing may negatibong kaisipan na pumapasok sa iyong isipan, palitan mo ito ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Tuwing sasabihin ng iyong isipan, wala akong halaga, sabihin mo, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa akin na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa akin. Ito ang tinatawag na pagbabago ng isipan. Aktibong pinapalitan ang kasinungalingan ng katotohanan. Gawin mo ito araw-araw at panoorin mo kung paano unti-unting magbabago ang iyong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, ngayon hinihiling namin sa iyo na baguhin mo ang aming mga isipan. Alisin mo ang bawat kasinungalingang matagal nang nakatanim sa aming mga puso. At punan mo kami ng iyong katotohanan, ng iyong salita na magbabago sa amin mula sa loob palabas. Tulungan mo kaming mag-isip ng katulad ng iyong pag-iisip. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Tandaan, ang pagbabago ng iyong buhay ay nagsisimula sa pagbabago ng iyong isipan at ang Diyos ay handang baguhin ang iyong isipan ngayon kung hahayaan mo siya. I-share mo ang video na ito sa isang taong naghahanap ng pagbabago ngayon. Mag-subscribe sa Voice of Hope, bagong Bible Meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Hanggang sa muli, mahal kayo ng Diyos.